The Forgotten Creamline Cool Smasher Sed Domingo tuluyan na nga bang kinalimutan ang kanyang dating teammate na Creamline Cool Smashers matapos ibenta ang kanyang jersey number 13. And bago natin yung pag-usapan mga kaibigan, please wag po munang kalimutan mag-like and subscribe and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, trending na naman at pinag-uusapan ngayon ito nga pong si Sed Domingo matapos nga pong mapabalita ang pagbebenta niya ng kanyang jersey ng Creamline Cool Smashers, yung number 13 po mga kaibigan, which is tatak po yan ng Creamline Cool Smashers. So wala namang problema kung ibenta yan ni Sed Domingo dahil sa kanya naman yung jersey na yan at tatak naman yan ng Creamline. Maraming nalulungkot na ito nga pong si Sed Domingo ay hindi makamove on sa hindi pagre-renew sa kanya ng management ng Ribisco ng Creamline Cool Smashers, na ngayon po sana ay champion team muli or champion muli ang Creamline kasama sana si Sed Domingo. Sa kabilang banda, kung titignan po ninyo mga kaibigan, humina ng appearance ngayon ni Sed Domingo. Hindi na rin siya makuha or maisama-sama dito nga po sa Philippine National Team natin na maglalaro sa dami mga reason po na naglalabasan, pero ang pinaka isang main reason po dyan ay hindi na siya napapansin hindi na nakikita na highlights yung mga nagawang magagandang play nito nga po si Sed Domingo. Sa mga hindi po nakakaalam, naging finals MVP po etong si Sed Domingo noon sa Creamline Cool Smashers at naging best middle blocker din po siya at ang laki po ng naiambag niya dito sa CCS. Marami nagsasabi eto nga pong pag-auction or pagbebenta po ni Sed Domingo ng kanyang jersey number 13 Creamline Cool Smashers ay for a cause naman daw po itutulong po ito sa charity, sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. Kaya wala naman pong problema o wala naman pong dapat i-issue dito. Pero siyempre nakakalungkot din parang isang way na rin ito para nga po i-let go ni Sed Domingo ang kanyang kupunan na Creamline Cool Smashers at tila malabo na po siyang makabalik sa CCS. Kasi nga naman kapag hindi niya ibinenta ito ay lagi niyang maaalala ang champion team na Creamline Cool Smashers na kung saan mas nahasa siya at nakilala bilang isang Sed Domingo na magaling po na middle blocker ng Creamline Cool Smashers. Mga kaibigan, para sa akin ay hindi pa naman huli ang lahat. Posible pa naman magbagong isipan po ng Ribisco team ang Creamline Cool Smashers kung ipupush po ng mga player ng CCS na ibalik itong si Sed Domingo kasama ang mga CCS fans. Walang problema, magagawan po yan ng paraan. Sa ngayon kasi hindi talaga makagawa ng magandang chemistry at momentum itong si Sed Domingo sa mga player ng Akari Chargers dahil hindi po siya sanay sa galawan kapag ibang mga player ang kanyang kasama. Unlike nung noon ay nasa CCS pa itong si Sed Domingo ay napaka-easy lamang ng chemistry nila magkakasama sa loob dahil nga sa issue nila ni Tots Carlos, ni Kyle Negrito ay nagkaroon ng ganitong problema ang Creamline Cool Smashers at hindi na ni-renew eto nga pong si Sed Domingo. Well mga kaibigan, dahil pa natin kaganapan, please huwag kalimutan po mag-like and subscribe for more VBL and Creamline updates. Maraming